sabi ko nga, sana mga trade agreements na lang ang focus po natin, hindi puro military. Yun na nga, nagiging puro military agreements. Sana trade agreements. Kunyari, France, gusto mo kaming tulungan. Bakit di ka bumili ng Philippine products? Tama. Diba? Ang mangyayari, puro military ang usapan, tapos sila pa magsasabi, bumili kayo ng submarine sa amin. O di, yung habo ng Pilipino, tayo araw-araw, sayang. Minimum wage, below minimum wage, kung ano man yung kinita ng bansa, ibabayad pa natin ng submarine. Masyado na, wala sa priority. Kahit wala akong tinitignan na survey, sa tingin, wala itong prediction ko sa ang sentimento ng taong bayan, wala sa priority ng taong bayan na yung ating pinaghaguan, pinaghirapan ng mga taxes at konting kita ng gobyerno ay ilalaan pa natin sa military equipment and military hardware tulad ng submarine. Pinagmamayabang nila ito, unprecedented, unprecedented military financing. Military financing. Ano ang pakinabang natin yan sa pagbaba ng presyo ng bigas, sa mga isda, sa pagkuhuli ng isda? So, gawin sana nila, napakaganda nun, unprecedented American help in Philippine agriculture. Yan, papalakpak pa ako dyan. Tingin nyo rito, meron pong pangako ang Estados Unidos po patungkol dito, pero sa pagkakaalam namin, panukalang batas pa pala ito at April na introduce sa Kongreso ng Amerika, hindi pa umuusad ngayon. Hindi, okay, so let us say kulang pa sila ng kanilang procedure sa Amerika, pero ako ang concern ko, number one, ito ba ay grant na libre or ito ba ay utang? Kahit sabihin nila mababa interest, pero utang pa rin, di ba? So kailangan alamin natin yan. Alamin natin, $500 million bigay or utang. Okay. Ngayon, tandaan natin mga kababayan na ang United States of America, pag nagbibilang yan ng mga $500 million in military financing, kasi yan yung words na ginagamit. Ano yan hindi magbibigay ng cash yan. Ang binibigay niyan yung mga nasa warehouse na nila ng mga gamit nila na pang-military. Nasa warehouse na nila yan. Yan na yung mga luma nilang stock. Ilalabas na nila yan. Tapos mag-order sila ng $500 million sa kanilang supplier para lagyan na naman ng bagong stock yung kanilang warehouse. Ganun ang ginawa nila sa Ukraine. O ngayon, ang akin lang pangutana, ang aking tanong, bakit naman sa military hardware pa pinag-uusapan natin? Kung talagang mahal tayo ng Amerikano, gusto nila tayong tulungan, sabi ko nga, why not make an unprecedented investment in Philippine agriculture? Yan lang gawin nila. Oo nga. Kasi pinagmamayabang nila ito, unprecedented, unprecedented military financing. Military financing. Ano ang pakinabang natin yan sa pagbaba ng presyo ng bigas, sa mga isda, sa pagkuhuli ng isda? So, gawin sana nila, napakaganda nun, unprecedented American help in Philippine agriculture. Yan, papalakpak pa ako dyan. Kumbaga, wala din tayong kalayaan kung saan gagamitin kasi for military purposes lang eh. Oo, tsaka maniwala kayo, hindi po yan cash na ibibigay sa inyo na, sige, bili kayo ng military hardware. Hindi po, bibigyan kayo ng military hardware yung nasa warehouse na nila. Kasi nga, yan na yung pinakaluma nila na technology na ibibigay na nila sa iyo kasi may o-order ngayon sila ng $500 million bago doon sa kanilang military industrial complex para makagastos sila ng kasi bali ang gastos nila ng pera nila sa ekonomiya din nila. Mag-order sila sa mga US corporations, military industrial US corporations, mag-order sila na $500 million para sa pinakabagong military na kagamitan.
at ilalagay nila sa warehouse nila. Kasi yung katumbas na 500 million na luma, yung first in, first out, nandun na sa harap ng warehouse nila kasi yan pinakaluma ang nasa harap sa pintuan, yun ang pamimigay ngayon nila. So, ano ngayon yan? What is that? What is that to us? Di ba? Sayang kasi kung unprecedented support to Philippine agriculture, ibang usapan 'yan. Ibang usapan 'yan. Oo nga eh. Kasi marami tayong ang taong bayan sa mga survey na lumalabas, iba yung mga hinaing eh, iba yung gustong tugunan ng ating pamahalaan. Yet itong pera na ito, ibibigay or financing na ito, parang parang utang ka sa amin. Sa amin ka lang, sa amin lang, tapos interest pa. Parang Ukraine yan, napakalaki na ng utang ng Ukraine. At ganun din po yun, hindi rin binigyan ng US ng cash ang Ukraine, diretsong gamit panggera ang binibigay, tapos kung ano yung halaga nun, utang nyo sa amin yan. Well, sa Ukraine, sabihin na natin merong active na gera doon. Dito sa Pilipinas, wala pang active na gera. Ayaw natin magka-active na gera. So, agriculture ang tulong nila sa atin kasi ganito mga kababayan. Ang United States of America, military superpower. Pero wag natin kalimutan, ang United States of America, agricultural superpower din yan. Ibig sabihin nung kaya nila tayong tulungan sa agriculture, yung mga technique nila, paano magpalago ng mga ani, paano at iba-ibang mga technology, kaya nila tayong tulungan. Pero bakit hindi doon nakafocus? Di ba? I mean, ang mga gamit panggera, gamit panira yan. Tignan nyo na lang, tignan nyo ang Gaza ngayon, sirang-sira na. Tignan nyo ang Ukraine, sirang-sira na. Yan po ang gamit panggera, sisirain ng isang lugar. What we need is to build the Philippine economy, build the Philippine society. So sana, disappointed lang na ako kasi nga, ang the United States of America, ulitin ko, is an agricultural superpower. Sana yun ang ginamit niyang pagka-superpower niya. Tinulungan niya tayo sa agriculture. Oo nga po. Senador, tsaka maliban dito sa issue na yan, di ba nagpapa-de-escalate tayo? Pag naituloy din yan, anong iisipin din ng mga bansa rin na meron tayong sigurot mas lalong magagalit din. So parang pinapa-ignite lang din natin lalo yung tensyon dito sa ating rehiyon, paano na yung paghihimok natin sa mga foreign investors na maglagak ng puhunan dito kung ganito po ang mangyayari? July 22 lang yung kasasabi nga ng presidente na mag-de-escalate napapalakpak nga ako dun kasi para sa akin pag sinabi mong de-escalate, you want to civilianize, you do not want to militarize. 1 week later, ito na ang announcement. Dito na yung mga US military, Department of Defense Secretary nila na magbibigay ng unprecedented military financing. So back to military. Sayang Opo. Sayang pag sinabi mong de-escalate, ibig sabihin nun, uunahin natin ang civilian kaysa sa military. So DFA, diplomasya, huwag na muna ang DND o Philippine Coast Guard, civilian armed agency kaysa sa Philippine Navy or Armed Forces. Ganon sana. Tapos sana ang ating intensyon is ang Pilipinas will host talks, not host bases. Ganon sana. Opo. Kasi kung neutral ang Pilipinas, a friend to all nations, we are a good venue sa talks. Tama. We can host talks. Nawala yung dati na tayong identified sa Amerika, medyo trinay ni President Duterte noon na medyo ilayo ang ating pagkadikit ng pusod sa United States of America. Pero ngayon talagang parang dikit na dikit ang pusod na . And then
tapos ang topic natin puro military. And ako malaking disappointment po 'yun kasi noong July 22 ang narinig ko pong salita na ginamit is de-escalate. Para sa akin, you civilianize, you do not militarize. And then 1 week later, ito na. Opo. $500 million for military financing. Tsaka Senador, maliban din dito, 'di ba, nagkaroon din tayo ng kasunduan with Japan din na tungkol pa rin sa military ang pinag-uusapan. Yet meron pa lang sa bylaws pala yata ng parang sa konstitusyon ng ASEAN, meron din palang dapat makipag-ugnayan ka rin sa mga ibang bansa kasi itong mga ganitong mga hakbang indirectly meron din silang kumbaga possible din silang maapektuhan sa mga ganito. Ang pag-handle ng mga kapitbahay natin ng mga bansa na claimant din dyan sa West Philippine Sea, naging matiwasay naman. Both, kumbaga, minimaintain nila. Sabi pa nga nung dating Prime Minister ng Malaysia, minimaintain nila, walang lamangan. Neutral sila sa Estados Unidos, sa China at sa iba pa for the benefit sa kanilang mga bansa. Pero tila hindi ganito ang tahak ng ating foreign policy ngayon, Senador. Maraming ang gusto magkaroon ng mga military agreements with us Alam ko pati may mga European countries pa, pati yata meron pa iba pang dito rin sa lugar natin. So sabi ko nga sana mga trade agreements na lang ang focus po natin, hindi puro military. Yun na nga nagiging puro military agreements sana trade agreements. Kunyari France, gusto mo kaming tulungan, bakit di ka bumili ng Philippine products? Tama. Diba? Ang mangyayari, puro military ang usapan, tapos sila pa magsasabi, pumili kayo ng submarine sa amin. O di, yung habo ng Pilipino, tayo araw-araw, sayang. Minimum wage, below minimum wage, kung ano man yung kinita ng bansa, ibabayad pa natin ng submarine. Masyado na, wala sa priority. Kahit wala akong tinitignan na survey, sa tingin, wala itong prediction ko sa ang sentimento ng taong bayan, wala sa priority ng taong bayan na yung ating pinaghirapan ng mga taxes at konting kita ng gobyerno ay ilalaan pa natin sa military equipment and military hardware tulad ng submarine. Kaya yung mga lumalapit sa atin ng mga bansa, sabi nila, kampi namin kayo sa West Philippine Sea. Okay, maganda yun. Pero wag mo kaming bentahan kasi yun ang tunay, alam mo, para sa akin, yun ang tunay na pagmamahal or yung concern sa atin, di ba? Pilipinas, tutulungan ko kayo. Pero wag mo akong bentahan ng military hardware. Kasama sa sales stock po nila, Senador, kasi baka konektado yung dalawa hindi maganda yun. Hindi sincero yung posisyon ninyo Kasi ang ending niyan, yes, ganyan yung kanilang sinasangkalan na sinusuportahan tayo. Pero yung ekonomiya nila yung lumalago kasi doon tayo nangungutang, doon tayo bumibili. Pero tayo rito, lugmok pa rin. Correct. Tapos ano yung binibili natin? Ang binibili po natin ay mga gamit na ready lang magpaputok o hindi naman magbubungkal ng lupa, hindi naman sa di ba? Hindi maghuhuli ng isda. Actually, idle. Yan bibili natin ng mga yan, dapat nga ang dasal natin hindi natin gamitin Imagine mo yun, bibili tayo ang million dollars pa yan Tapos ang dasal natin, sana hindi natin ito gamitin. Sana binibili natin mga traktor at tandasal natin, sana magamit namin ito. Oo, tsaka yung mga post-harvest facilities. Correct. Mga ganyan, mga water, yung water impoundment, maganda yan, may tulong sa irrigation. Yan po sana, kasi ang prices ng military hardware, siyempre napakamahal na yan dahil sa dami ng scientific content na linalagay nila dyan. And of course, may mga monopoly power yan. Pagdating sa pricing, kaya nilang ipresyo na mataas yan. Sayang lahat ng hago natin, ang taxes natin, 12% pa, 20
20 to 25% income tax, lahat yan. Tapos bibilin mo lang ng mga ganito, military hardware, tapos ang dasal mo, sana wag naming gamitin. Tama naman. Pero sana ang bili na lang natin yung pangangailangan natin na gagamitin natin. Tulad ng mga traktor. Mhm. Si partner Dancia, may pahabol na mga tanong po, Senador. Maayong hapon po, Senator Pimentel. Senator, nabanggit niyo po kanina na para sa ating mga kababayan, ano po, yung tatawag na transparency. Ito po, wala po ba kayong plano, Senator, na imbestigahan po ito? Ito pong sa Senado, dahil napansin natin na puro ho ang kinakarga ho sa atin dito, puro panggera. Tama po kayo, no? Sir, wala po ba kayong plano na paimbestigahan po ito sa Senado at para malaman po natin at magkaroon ng transparency sa nangyayari po sa gobyerno ngayon? Correct. Sinabihan ko na yung staff ko noon nung nabasa ko yung report na yan na kumuha muna kami ng more facts kasi ang aking gusto ko malaman, ito ba ay grant or ito ba ay utang? Kasi ang ginamit na word, military financing. Kailangan ko malaman kung grant or utang. And then yun na nga, kung grant man yan, meron bang strings attached yan? And then, siyempre, lalagyan na rin natin ng panawagan doon na sayang kung magka-grant lang kayo sa amin, sana sa agricultural sector na lang kayo nag-grant, hindi sa military hardware. Tsaka yung sinasabi rin na ironclad commitment, di pa rin natin maramdaman kasi last time dahil tayo ay nag-export din ng mga kutsyon at Amerika yung isa sa mga talagang binabagsakan ng ating mga produkto, yet pinatawan tayo ng 500% plus na taripa. Yun sana nga ang yung mga bansang nagmamahal sa atin or merong concern sa atin, pakita ninyo sana yan by buying Philippine products. Para yung mga Pilipino maramdaman din natin na hindi tayo ayuda nation, nakadepende lang tayo sa ayuda, binibigyan. Happy rin tayo na meron tayong hanap buhay, yung ating gawa ng ating mga kamay ay binibili at kumikita tayo. There is dignity in work. Opo. Sana gano'n. Gano'n sana ang tulong sa atin. Pero hindi rin ako, hindi ako bilib lalo na sa mga bansang sasabihin friends. Kampi namin kayo pero bili kayo ng sa amin, bili kayo ng submarine sa amin. Opo. Senador. Opo. Senador, daghang salamat. Alam ko may appointment kayo ngayon. Maraming salamat po at naisingit po. Salamat po. Yan, maraming salamat si Senador Coco Pimentel.